Merong kumakalat ngayon online or nagtitrending about sa kwento ng isa nating kabayan na may malagim na sinapit sa kanya naging boyfriend na Pakistani. Ito ang klunos-lunos na kwento ng OFW na brutal at inihulog mula sa gusali ng kasintahan niyang Pakistani matapos makipag-hiwalay. So ito ang kwento ng isa nating kabayan na umibig sa isang Pakistani pero ang pagsasamang iyon ang naging dahilan ng karumalduman na nangyari sa ating kabayan. Si Nerilyn, isang 26 years old na ina mula sa Bulacan ay merong 4 na maliliit na anak. At ang kanyang pangarap para sa kanyang mga anak ang kanyang pinanghugutan ng lakas upang magdesisyon na iwan ang lahat at makipagsapalaran sa Saudi Arabia noong 2021. Ngunit ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa pag-asa ay magtatapos sa isang malagim na trahedya sa kamay ng kanyang naging kasintahan na Pakistani. Sa gitna ng pangungulila sa hirap ng buhay sa Saudi Arabia, nakilala ni Nerilyn si Ali na isang Pakistani national. Para kay Nerilyn, marahil si Ali ang naging sandalan niya dito sa abroad. At noong September 2021 nga ay gumawa si Nerilyn ng isang desisyon na magbabago sa takbo ng buhay nito. Sumama siya kay Ali na lisanin ang Saudi Arabia at magtungo sa United Arab Emirates or UAE. Ang desisyong ito ay hindi sinang-ayunan ng kanyang kapatid na si Ana. Meron siyang pangamba, isang hindi may paliwanag na takot tungkol sa mga relasyon sa pagitan ng magkakaibang lahi dito sa Middle East. Ngunit ang pag-ibig ay isang malakas na puwersa at si Nerilyn nga ay puno ng pagtitiwala sa kanyang naging boyfriend at itinuloy niya ang kanyang plano na lisanin ang Saudi Arabia at sumama kay Ali sa UAE. Sa Dubai, sinubukan nilang bumuo ng isang bagong buhay. Nagtrabaho si Nerilyn bilang isang katulong at kalaunan ay bilang isang on-call na cleaner. Ngunit ang relasyon na inakala niyang kanlungan ay unti-unting naging isang kulungan. Si Ali na dati malambing ay naging mapagkontrol at obsessed sa kanilang relasyon. At naramdaman ni Nerilyn na siya ay nasasakal na. At sa wakas ay tinipon niya ang kanyang lakas at nagpa siyang tapusin ang relasyon nila, dalawa ni Ali. Ngunit hindi matanggap ni Ali na maghiwalay sila ni Nerilyn. Ang kanyang pag-ibig ay naging isang mapanganib na obsession. Nang iginiit ni Nerilyn ang kanyang desisyon, ginamit ni Ali ang pinakamalupit na sandatan nito, ang blackmail. Tinakot niya si Nerilyn na ikakalat niya ang kanilang private video kung ito ay tuluyang makipaghiwalay sa kanya. Sa takot, ngunit determinado pa ring kumawala, lumipat si Nerilyn ng tirahan. Ngunit ang paglipat nito ng tirahan ay hindi naging sapat at patuloy siyang sinundan ni Ali at hindi tinantanan. Ang bangungot ay nagsimulang magkatotoo noong July 19, 2022. Ito ang huling araw na nakita ng kanyang pinsan na si Maria si Nerilyn. Nang mga sumunod na araw, ang mga mensahe ni Maria ay hindi na sinasagot at ang dating masiyahing boses ni Nerilyn sa telepono ay napalitan ng isang kahindik-hindik na katahimikan. Sa pag-alala, ni-report ni Maria ang kanyang pagkawala sa mga otoridad o sa mga pulis. Ilang araw pa ang lumipas sa gusaling tinitira ni Nerilyn, nagsimulang magreklamo ang mga nanungupahan doon dahil sa isang masangsang na amoy na nagmumula sa airwell, isang bukas na espasyo sa gitna ng gusali sa Middle East na idinisenyo o dinesign para sa ventilation. At nang siyasatin ng mga otoridad ang pinagmumula ng amoy, isang karumaldumal na tuklas ang kanilang natagpuan. Sa ilalim ng airwell, nakahandusay ang naagnas na katawan ng isang babae. At kinumpirma nga nila o kinumpirma ng mga pulis na ang bangkay na iyon ay ang nawawalang si Nerilyn Samson Garcia. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulisya sa Dubai. Sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat, mabilis nilang natukoy na si Ali nga bilang ang pangunahing suspect. Nang mahuli, hindi na siya nakatanggi at agad din namang umamin si Ali sa kanyang brutal na krimen ginawa sa kasintahang si Nerilyn. Ayon sa kanyang salaysay, nagkaroon sila ng isang matinding pag-aaway ni Nerilyn at ang kanilang sigawan ay nawi sa pisikalan. Sa gitna ng kanyang galit, itinali niya si Nerilyn, binalot ito sa isang kumot, inaladkad patungo sa rooftop sa 4 na palapag na gusali at doon sa ilalim ng kalangitan ng Dubai, walang awa niyang inihulog si Nerilyn. Grabe ang tayog ng pangarap ni Nerilyn pero nahulog lang sa pagbagsak. Ang kanyang buhay na inialay niya para sa kanyang mga anak ay brutal na kinuha ng naging kasintahan nito
na si Ali na isang Pakistani national. Si Ali ay agad ding ikinulong at sinampahan ng kasong murder. At ayon sa batas ng Dubai, si Ali ay maaaring mahatulan ng panghabang buhay na pagkakulong or kahit na parusang kamatayan. Ang kwento ni Nerilyn ay isang mahalagang paalala para sa ating mga Pilipino na gusto magtrabaho abroad as an OFW. Na bago ka alis sa Pilipinas or pag dito ka na sa abroad, always remind yourself na kung ano ba talaga ang purpose mo, bakit ka magtatrabaho abroad. Para sa pangarap ba ng pamilya mo? Para sa pangarap mo? Or para makakita ka ng bagong iibigin dito sa abroad? Ang iibig kang muli ay hindi naman mali. Wala namang mali doon. Pero dapat nating i-prioritize kung ano ba talaga ang main reason mo kung bakit ka mangingibang bansa para magtrabaho. At huwag nating kalimutan yung mga bagay na dapat mong i-prioritize. Yung kaligtasan mo, yung kinabukasan ng pamilya mo o ng pangarap mo. Kung iibig ka man ay dapat mong piliing mabuti ang iyong mamahalin. Dahil ang totoong pagmamahal ay dapat nagbibigay ito ng kaligtasan at hindi ng panganib. At nung sinabihan siya ng kanyang kapatid na binalaan ito about sa panganib na merong ibang karelasyon na ibang lahi dito sa Middle East. Actually, yan yung matatawag nating instinct ng kanyang pamilya or ng kanyang kapatid. Diba? Isang maliit na bagay na minsan dapat hindi natin ini-ignore. Pero sa bagay, wala namang nakakaalam kasi kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan or sa ating future. Pero kung sakaling aabot ka sa puntong ganito, tapos meron ka ng mga signs ng obsession ng partner mo or di kaya mga ibang klaseng pagtrato sa'yo, ay huwag ka sanang matakot na isumbong ka agad ito sa mga otoridad. Kasi habang mas maaga pa, ay mas nakakabuting maiwasan mo ang trahedyang pwedeng mangyari sa'yo.